morning to all of you, or magandang umaga na naman sa inyong lahat. So ngayon, early morning, sa mahilig sa bonsai, so nagtikot ako sa garden. Then kahapon, naglilinis kami sa likod. So may marami akong nangakuha ng mga materials. Then may inaayos din ako ng mga materials din. So yesterday, nakakuha ko ng what we call this, powder puff. So, yung hugis dahon niya is katulad ng tamarin. So, maliit. So, try ko ito itanim. At saka, I have dig also the Japanese bush. So, itanim ko rin ito. Hopefully, mabuhay. Then, early morning, nakakuha ako ng Betixos 21 Jewels Bougainvillea. Then, kaya ko ito kinuha. Nakita ko doon sa isang bonsai material ko sa baba. Isa, may ginawa ko kahapon na Juniper ba to? Hindi. Chinese Holy. Then, it is Chinese Holy. Then, ang ginawa ko kasi parang mukhang crowded ra. Sobra baba. Muna natin itong isa. So, sobrang crowded siya. So, ginawa ko, rinireducean ko ng dahon. So, mas sa akin lang, no, mas komportable akong, ito parang very neat siyang tignan. Then, yung shape sa, bali, tawaging punuan niya is, buwan ka na ma-visible na sa paningin. For me only. Hindi ko alam sa iba. Hindi ko rin alam kung maganda ba siyang tignan sa malayo. So, ito ang gagawin ko. Ilipat ko siya dito. Try ko kung maging maganda. Pag hindi, ibalik ko na naman siya dito. Ang tanong kung kaya ko ba itong matangtang. Because it's very hard naman. Siya tapered pa. Hard isubtang-tangon. So, try ko lang. Excuse me. So before we tangtang in this one, kasi hindi ko lang ma-video ito pag paano ko matanggal ba or mabasag, because it is a ceramic. May crack na gani. Sige na lang. It is a ceramic, pero maganda siya. May crack na. Sige na lang. So, ang isi-share ko sa inyo regarding about the Chinese Holy. Itong Chinese Holy, although it's not kanang ano siya ba, it's very hard to yung dugay magtubo like this one here. So matagal na ito sa akin. It's hindi ko na matandaan kung ilang years. Basta it took around mga more than 10 years na siguro. Kasi maliit pa ito doon sa lupa. Hinukay ko naman, binaon dito sapat, balik naman sa lupa. Pero ganito. So ang nangyari is matangkad ito. Try ko na lang na pinababa siya or ipatapered ko pa o yung pamabain po yung maayo. So, ito ang sa akin din, ang Chinese Holy ko na nag-prosper is around 3 lang sila. Itong isa, this one. Then, yung Cascade, saka yung Mini Forest. Then, how many years ago yung nakalampas ng panahon, naka-prosper ako ng Chinese Holy, kaya lang naibinta. So, ito rin ang isa. So, this one. So, hinay kayo ang iyang sanga magtubo. So sometimes masabi ko tangtangan ka na ko, nag-wire na lang or tanggalan ng wire. So ang problema dito, yung mga balat niya is nagkasamad-samad bitaw, nagkapalot-palot ng iyang mga panit kasi nagkatanggal-tanggal dahil sometimes is may maglunmower diri sa bahay or dito sa bahay is matamaan siya ng blade ng lawnmower, yung nylon. Yun, this time na magkaano siya. So this time, ito sana ang forma ko. Dito ang una, dayon sa gitna, yung kuan niya din dito sa kuan. Ang problema is kuan man, hinay ka siya magtubo, then mamatay pagod. Sometimes it will tawag accidentally patay or died. So yun ang i-share ko lang para malaman din ninyo na although it is just only a Chinese Holy, pero mahirap isuding buhayin. Then punta na tayo dito.
Sa pagtanggal nito, yun ang problema dito. Ang gawin ko, bunot. Anyway, wala na yun. Sabi yung kaibigan ko nga YouTuber, dinalagari daw niya. Paano ito malagari? So, natanggal ko rin, pinipersa, nakalak pala itong ano. So, gawin ko dito, this is 21 jewels. Nag-click naman yung pot. Yun na lang. So, this is 21 jewels. Ang gawin ko dito, itong area niya dito, ito ang gawin kong punuan. Then, try to, ano na lang, kahit nagkadunot-dunot na ng iyang, ano, yan, magputol. Ay. Nag-double up ang sanga, so tanggalin ko ito. Na. So, this one, patay naman eh. Pwede po. Drop ko dito. Patay. Mahirap dito. Gawin ko itong maliit na bonsai. Sayang naman pag itapon. So, back to zero. Dito, reduce natin ng sanga para maliit. So, back to zero again. So, yun ang itsura niya. So, itanim ko ito mamaya. Pero unahin ko itong sinishare ko sa inyo. This one and this one. Hopefully, maging maganda. So, dami ng ugat, oh. Kaya pala maganda yung tubo niya kasi daghan na kayang gamot. Pero itong Chinese Holy, sobrang pino yung gamot niya, yung ugat. Hindi siya, para murag, I think, murag dali ra siya malata ba. Dali ra pod maputol yung mga gamot, no need to scissor. Yan ang mahilig sa bonsai tayo. Laging pabago-bago yung mga forma, palipat-lipat ng pot. Yes, masulod siya kasi yan, sulod na. Okay. Yan. So, if ever, okay, pwede pa. Hindi man siya mag-drop. Ang problema lang is nakasanday. Yan ang problema. Kailangan kong iurong sa likod kasi yan. Pwede na. May trowel. So, wala akong trowel dito. Kamayin ko na lang itong lupa. Pag magkuha pa ako ng trowel, maubusan ako ng oras. Lalakad pa ako doon.
just hope maganda. Tingnan kung parang mas maganda man tingnan yung nandun pa siya sa ano, malaki na pot. Pero nalipat ko naman dito, wala, I don't have choice. So padayo na lang. Tante, hindi siya nakadikit dito. Tapos yung basag, lipat natin sa likod. Yan. Urong sa likod. So isa din na nakatulong gumaganda yung mga bonsai ninyo o mga bonsai materials ninyo is yung pot. Kasi may ibang pot na pag kahit ano kaganda yung bonsai tapos hindi pangit yung pot, hindi din siya magandang tignan. Pero may iba na naman na yung kahit pangit yung pot tapos maganda yung bonsai, yung materials ninyo na design isa totally maganda. Katulad din yung tao na may iba na maging maganda lang silang tignan pag naka make up. So katulad din sa bonsai, itong kasing hawid lang, pulo pareho lang sila sa pag yung bonsai mo, pag i-appeal mo siya ng show o isali mo siya ng show, lagyan mo na siya yung parang make up or gugupitan mo, asikasuhin mo, yung parang yun, manok pang sabong ba, alagaan ng mabuti, katulad din sa bonsai. So this is it na. So ilagay ko muna ito sa shade area for around mga 2 weeks siguro. Then ibilad ko na siya sa araw. So pwede na. Lumiliit na yung materials ko. So ito na ang itsura niya na nalilipat ko. So for this morning, ang dami ko pang gawain. Katulad itong this one. Hindi ko ito natapos kahapon kasi nabutan ako ng ulan. So kailangan ko pang gupitan ito na yung minor gupit na. Then ilagyan ko ng additional soil. So ngayon, ito yung mga sinabi ko sa inyo. This what we call this Chinese suli na hirapan din ako sa paggawa, although even though matagal na ako na gumagawa ng mga ganito, mga materials, ay kasi una, yung dahon niya madaming tinik, lagi akong nasusugatan, kaya yung ibang mga mahilig na maggawa ng bonsai, tumitigil sa paggawa ng Chinese suli dahil sa tinik. Pero sa akin lang isa part of collection, kaya naggama gihapon ko. So ang gawain ko dito is para naman siya lagi ko siya i-trim kasi para yung sanga ba mag-multiply, pag magdaghan na ni siya sanga, mag-spread out ng mga sanga, that time pabayaan ko na muna. Ito isa sa problema ko. Ito pa naman ang pinaka-paborito ko, kaya ginamitan ko ng gwapo-gwapo nga pot or maganda ng kaunti nga pot. Ang problema lang isa hinay ko siya magtubo. Then ari pagod siya, doon pa siya nagsalingsing sa mga area nga kanang dili siya dapat patubuan og mga dahon. So muni siya, ito ang yung tawag natin, yung expectation natin sa ating gawa, tapos walang, parang nag-dry good siya. So gawin ko na lang dito is lagyan ko na lang abono. Tignan ko, ibalik ko doon. So tignan ko kung anong mangyari niya. So sa katagalan. So for this morning, ito lang masashare ko sa inyo. This my Chinese suli na nahirapan din ako sa paggawa. Just hope na you can share also to your experience about the Chinese suli para naman may idea naman ako kung paano ito mapalagbong. So for this morning, ito lang masashare ko, repotting on my Cascade Chinese suli. So maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice morning. I love you. Bye-bye.